Hello mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's Karinderya serye, maaga po akong gumising. Mga alas 4 lang po ay gumising na ako dahil dumating na po agad si Ursula at kumakatok na po siya. Maya po ay sumunod na po si Mother Earth. Pilit po siya ng kapatid ko na si Marlon, kaya maaga po sila nakapag-umpisa sa kusina. Yung mga bandang alas 6 po ay dumating na rin si Nene at nag-umpisa na siyang maglinis at saka mag-ihaw. Ako na po sa umaga ay naglilinis ng istante at saka pagwawalis sa loob ng Karinderya. Bali dito ko sa bibandang harapan. So itong mga oras ito mga kasarap, check natin may mga customer na tayo. Ito ay mga wala pang alas 12 niyan. Ito ay punta pa lang sa lunch time. Ang parking po natin, nakapark dyan yung motor ng anak ko si Esan. Bali, maaga nilabas at ginagamit na service. Yung pong may nagpark dito na dalawang van at saka may tricycle. Dyan din po nakapark yung truck. Yung po yung pangalawang van na pumasok ay customer po natin at nakakatuwa po na dahil walang nakapark dito sa ating parking ay mga nagsipag-parking sila dito sa loob ng ating parking. So, yung ilaw ay nakapatay na at saka sad to say lang po na yung wire ng kuryente ay nakababa na naman. Tinadaan na naman ng mga sasakyan papunta sa likod. Bali na isangguhin na po natin siya sa may-ari. Ang maganda po na sinuggest nila sa atin. At sinuggest ko din po na ilipat yung wire. Ilipat dito sa may bandang gilid ng kalsada at maglagay ng tubo na mas mataas para hindi po siya maabot. Pero na lang po ang naisip namin na paraan kasi kung wala rin po kaming bantay doon or walang magbabantay, ganun at ganun pa rin pang mangyayari. Ibababa po nila yung wire at dadaanan po ng truck. Pero sa totoo lang po, ito po ay private property na. Sa may-ari na po ito ng karinderya. Pati yung parking. Kaya lang para po maiwasan ng problema, tayo na lang po ang mag-a-adjust at tayo na lang po ang gagawa ng paraan. Hopefully ay makakakuha tayo ng pondo para makabili tayo ng tubo at saka maikabit na natin yung wire. Mailipat na natin sa kabilang side. Hindi na dun sa likod na dinadaan ng truck. So mga kasarap, mga oras na to ay pa lunch time na at medyo busy na kami lahat. Saktong lunch time po nung ako ay nagbukas dito ng camera at in-steady ko lang. Hindi po ako makapagkuha ng mga video kaya ang ginawa ko ay pinasok na lang yung camera at dito na lang po ako gumawa dahil sobrang dami na po ng customer. Wala pong patid ng customer. At nagpatulong na rin po ako kay Esa na magkaha. Dahil ang tao lang po yung mga oras na yan ay si Esan, ako, tsaka si Miranova, tsaka si Nene, at tsaka si Genggeng. Bali nasa labas si Genggeng at tsaka si Nene. At si Genggeng ang nasa kusina. So nagtutulong-tulong na kami rito kasi ang daming dumadating na customer. Sobrang thank you po ako. Sobrang thankful po ako mga kasarap dahil patuloy pa rin po tayong tinatangkilik ng mga kasarap natin. Itong Raisin Eatery, lutong bahay, na ang specialty po lagi ay ang papaitan, inihaw na liempo, at tsaka dinuguan. Nang inihaw na liempo ay minsan hindi po umaabot ng lunch. Kamukha po na to mga kasarap, alas 2 lang po ay naubos na purit ang liempo. Ganun din ang sisi. Pero hindi po tayo nagpapawala lagi ng dinuguan at saka ng papaitan kasi laging lang hinahanap lalo na po sa gabi. So nagkakahatin po ako rito at nagkakaharin si Esan at malaking tulong na nandyan siya. Kaya nga lang may pasok na siya ng mga alas 2 ng hapon. Kaya yung camera po ay steady ko na lang kasi hindi po ako makakakilos dahil sa dahil po ng customer. Nahihirapan po kami katulad po ng hihingi ng kanin or hihingi ng kutsara tinidor. Salamat na nga lang po at yung pong aming sabaw ay kukuhin na lang nila sa may tabi ng kuhanan ng baso. Kaya hindi na kami nagsiserve ng sabaw. Kasi dati nagsiserve pa kami ng sabaw. Tsaka kapag kami take out ay nagbabalot kami ng sabaw. Medyo hassle. Dito po sa sitwasyon namin ngayon, yung sabaw namin na take out ay nilalagay namin dyan. Kami napapansin kayo na water jug na kulay pula. Diyan namin nilalagay yung mga sabaw na naka-plastic na para iabot na lang kapag kami take out. And then pagkatapos nun ay iabot na lang namin sa customer. Ito mga kasarap, saktong lunch break na yan. Pinilit ko po na hawakan yung aking cellphone, yung aking camera para makapag-video. Yung makikita nyo sa counter ay hirap na hirap si Miranova at saka si Esan. Yung pong mga table mula table 1 hanggang table 8 ay thanks God, puno at marami pong kumakain. Nandiyan po yung mga nakapark na truck at saka yung pong mga nakapark na mga single. Bali, yung single at truck okay naman po pagka ganyang tabi-tabi. Huwag lang pong isa-isa. Hindi makikita ng driver lalo na po pagka walang pahinante. So mga kasarap, mga oras na to ay tulong-tulong na kami. Dahil lunch break na po ng mga oras na yan, eksaktong lunch break, ako po ay iwanan ko na lang po yung stand ng phone ko para mag-rolling na lang po yung mga video. At saka kung makikita nyo, nandyan din po yung fiancé ni Miranova. Tumutulong na rin po siya ng mga oras na to. So mga kasarap, maraming po salamat sa patuloy niyo pagtangkilik, pagsuporta dito sa amin sa Raisin Eatery. Mula po sa aking puso, ito po ang inyong kasarap, Ed Hernandez kasarap. Nagpapasalamat sa inyo. Sobrang thank you po mga kasarap sa patuloy niyo pagsuporta sa amin. Si Maldives ay wala pa nung mga oras na yan. Pero nung hapon ay umuwi na si Maldives kasama yung jowa niya. Doon nga sila nag-overnight sa DRT sa bundok. Bali, nag-camping sila doon. Hindi ko alam kung anong ginawa nila doon. Nahuli yata ng lamok. Share ko lang. May customer nga pala ako na parang ewan kung mali-mali. Shoutout sa tatay. Pag-Gcash siya, inabot siya sa akin yung cellphone niya. Tindo ang Gcash. Hindi ko daw isesend. Maya-maya natataranta siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Parang pupunta yata sa truck. Nawawala daw yung cellphone niya. Hindi niya alam yung cellphone niya. Ihawak-hawak ko at magpapag-Gcash siya. Nung nalaman niya na nasa akin yung cellphone niya at magpapag-Gcash siya, ayun, bigla siyang natawa. Sabi niya, ano to ba nangyari sa kanya? Baka daw pagod siya. So yun lang mga kasarap. At lagi po natin tatandaan at lagi ko po ipapaalala sa inyo na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye-bye!